Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 276 na Marshal, sobrang hinahangaan kita. Oo, sagot ni Mr. Harlow sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Isa, na nakayuko. Pagkatapos ay umayos siya at lumingon kay Donde, giving a hard-haired dive, his eyes being with paghamak. Ah, Mr. Douglas, hindi ko alam na siya pala ang daywar mo, H. Wag po kayong magalit. Misunderstanding lang yan pa the conducting, haba. Nag-aalala lang ako na baka siya ay kidnap ng isang mamamatay tao, kaya sinubukan siyang hilahin pabalik. Hindi ko akalain na mabangga ko siya. Ah, pasensya na po Ms. Haley, Mr. Douglas, mas mag-iingat po ako sa susunod. Hehe. Humalaklak din si Nathan at bumulong, Ms. Haley, apu center talaga ako. Mr. Douglas, may tendency na maging heroic ang butler ko. He was just trying to protect you danger, that's why he did that. Kahit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ang lahat ay nasa intero ni Ms. Haley. Minsan, ang mga tao ay nag-overestimate sa kanilang sarili, iniisip na kaya nila ang bag, repetitive, ngunit sa kapula, malayo sila dito. Mr. Douglas, Ms. Haley, I assure you, papagalitan ko siya ng matindi pagbalik ko. Nako, nakalimutan ko siyang ipakilala. Ngumiti si Nathan. Mr. Douglas, ito ang mayordomo ko, si Hans Sullivan. Pinsan niya si Lavin Shore, ang deputy butler ng Rogerios. Dahil sa pagiging chivalrous ni Hans, pinuri pa siya noon ni Madam Stephanie. Ang ekspresyon ni Douglas, na minsang napuno ng galit, ay agad na napalitan ng pagkagulat. Hindi niya alam na kamag-anak ang mayordoma ni Nathan sa mga Rogerios. Dinala ni Nathan si Hans sa mismong kadahilanang ito. Gusto niyang linawin ito sa kanya. Kung haharapin niya ang mga Harlow habang nakikipag-ugnayan sa Grimwolf crew, malalaman niya sa lalong madaling panahon na ang mga Harlow ay nagtataglay ng kapangyarihang durugan siya sa anumang aspeto, militar man, politika, o may kaugnayan sa underworld. Ang mga ginawa ni Hans kay Haley ay nagsilbing mahigpit na babala kay Douglas. Ang sitwasyon ay naging hindi may kakailan na malinaw. Kung hindi niya haharapin si Marshal, walang paraan na makakalusot siya ngayon. Sa loob ng maraming taon, pinagsamantalahan ng mga Harlow ang Grimwolf crew para sa trafficking ng droga, pagpupuslit ng armas, at pangangikil, na nagkamal ng kayamanan sa pamamagitan ng kanilang mga ipinagbabawal na aktibidad. Sa kayamanan na ito, sinuhulan nila ang mga opisyal at inilagay ang parehong mga anak ni Nathan sa mga elit ng militar at politika. Sa kabila ng kanyang intensyon na lipulin ang Grimwolf crew mula nang maupo ang posisyon ng mayor ng Terra Nova, nanatili ang hamon. Gayunpaman, nag-alinlangan siyang kumilos. Nag-aalala siya tungkol sa galit sa mas matataas na opisyal at pagbabanta sa kanilang mga interes. Hindi lamang siya mabibigo upang makamit ang kanyang mga layunin, ngunit maaari rin niyang matagpuan ang kanyang sarili sa isang hindi na mapananauli na sitwasyon. Sinadya niyang gamitin ang insidenteng ito para tahimik na alisin ang Grimwolf crew, ngunit ang mabilis na pagtugon ni Nathan ay naging komplikado. Ngayon, ang pag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyong ito ay talagang nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Habang patuloy na nag-aalangan si Douglas, napansin ni Marshal ang mga luha ng kawalan ng katarungan sa mga mata ni Haley at kumuha ng basang panasan para linisin siya. Haley, masakit ba? Masakit, Marshal, lalo pang umiyak si Haley. Pagkatapos ay gagawin ko itong tama. Pagkatapos, itinaas ni Marshal ang kanyang kamay at sinampal ang maamo at bilog na mukha ni Hans. Umalangaw-ngaw ang tunog ng sampal. Ang malakas na katawan ni Hans ay lumipad paatras na parang kanyan, na bumangga sa ilang bodyguard na dala ni Nathan. Ang matitibay na bodyguard ay halos walang oras upang mag-react bago silang lahat ay pinabagsak sa lupa. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat sa bar. Alam na alam ni Marshal na si Hans ay pinsan ng deputy butler ni Stephanie, ang underground queen ni Terra Nova. Ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng loob na hamampas. Ang walang awa na underground queen na iyon ay kilala sa kanyang mabangis na proteksyon sa mga nasa kanyang bilog. Sinumang miyembro ng Rogerios o sinumang may kaunting koneksyon sa kanya,
na nakaranas ng pagmamaltrato at humingi ng tulong sa kanya, hahayaan niya ang kanyang mga nasasakupan na pumasok para sa kanila. Ang mga aksyon ni Marshall ay hindi may kakailan na isang hamon sa awtoridad ng buong Rogerios at isang lantarang sampal sa mukha sa underground queen ni Terra Nova na si Stephanie. Sa sandaling iyon, nababanaag sa mga mata ni Douglas ang magkahalong ginhawa at pag-aalala. Kumunot ang noo niya, nag-iisip kung paano haharapin ang mahirap na sitwasyong ito. Malinaw na ang sampal ni Marshall ang nagpalaki ng sitwasyon. Si Cyrus, ang kapitan ng City SWAT team, ay nagulat na sulyap kay Marshall. Sa malamig niyang titig, bakas ang paghanga. Bagamat hindi niya lubos na kilala si Marshall, ang ginawa ni Marshall ngayon ay iyon mismo ang gusto niyang matupad noon pa man. Ang Grimwolf crew ay naging talamak sa ilalim ng proteksyon ng mga Harlow, na gumagawa ng mga karumal-dumal na gawa na hindi na niya matitiis. Ngunit, dahil sa kanyang posisyon, hindi niya magawa ang ganoong aksyon. Ngayon, pabigla-bigla na pinatay ni Marshall si Adrian at ang iba pa. Tapos, sa harap ni Nathan, sinampal niya si Hans, ang butler. Ito ay lubusang nagpagalit sa mga Harlow. Labis na nag-aalala si Cyrus para kay Marshall. Hindi lamang kinakaharap ni Marshall ang maimpluwensyang Harlow group ng Terra Nova, ngunit pinupukaw din niya ang mga Rogerios. Si Stephanie ay nag-utos ng ganoong paggalang na kahit ang presidente ay kailangang mag-ingat sa paligid niya. Sinaktan ni Marshall ang pinsan ng kanyang deputy butler. Sa yugtong ito, ang sitwasyon ay naging hindi na mababawi. Sumulyap muli si Cyrus kay Marshall, bakas sa mga mata nito ang panghihinayang. Alam niyang hinding-hindi hahayaan ng mga Harlow ang pag-slide na ito. Maghihiganti rin si Hans kay Marshall. At malaki ang posibilidad na masangkot din ang mga Rogerios. Kung nangyari iyon, walang makakapagligtas kay Marshall. Kahit na nakiusap si Haley sa kanyang ama, si Douglas, na pumasok, ang impluwensya ni Douglas ay malayo pa rin sa sapat. Sa hindi kalayuan, napanatili ni Conrad ang isang blankong ekspresyon. Handa siyang makipagtambol kay Marshall, handang makipaglaban sa isang marahas na paghaharap. Nagkaroon ng malaking problema si Marshall dahil sa sitwasyon ng kanyang ate. Kung ang mga Harlow ay maglakas loob na hawakan si Marshall, si Conrad ay determinadong kukuha ng espada ng paghihiganti. Ang mga Rogerios. Ang Harlows. Kapag nagsimula na ang laban, lalabanan niya sila hanggang kamatayan. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, si Anna ay nanunuya, "Marshall, talagang humanga ako. Nag-iisip ka pa ba bago ka kumilos? Nasaktan mo ang mga Harlow, ngunit marahil dahil sa pasasalamat ay hikayatin ng aking ama na iligtas ka. Pero sinaktan mo si Hans. Napaka-reckless niyan." Ang pinsan ni Hans ay si Mr. Schur, ang deputy butler ng R. "Marshall, tapos ka na. Kahit gusto namin ng tatay ko." Sa sandaling iyon, umakyat si Hans sa kanyang mga paa at umangkas. Ngumiti ng malapad si Marshall. Mukhang hindi sapat ang isang sampal. Pagkatapos, labis ang pagtataka ni Anna at ng iba sa kanyang mukha. Lumipad pa atras si Hans. Natawa si Haley habang lumuluha, "Marshall, that was." Kabanata 277 Paglutas sa Underground Rules. Umalangaw-ngaw ang mga tagay ni Haley sa nakamamatay na tahimik na bar, na nakakatunog sa pandinig. Ang lahat ng mga mata ay nasa paningin, humihingal sa hindi makapaniwala. Marshall minsan ulit. Umalangaw-ngaw ang mga tagay ni Haley sa nakamamatay na tahimik na bar, na nakakatunog sa pandinig. Ang lahat ng mga mata ay nasa paningin, humihingal sa hindi makapaniwala. Pinalipad na naman ni Marshall si Hans na may kasamang sampal. Ito ay isang ganap na kahihiyan para sa mga Rogerios. Naiwang tulala si Douglas, hindi sigurado sa susunod na sasabihin. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lampas sa kanyang kontrol. Ngunit kumikinang sa excitement ang mga mata ni Cyrus. Ang kanyang paggalang kay Marshall ay naging mas malalim. Tulad ng sinabi ni Haley, ito ay isang paghanga. Tunay na walang malasakit na buhay ang maging isang tao na maaaring kumilos ng walang pagsasaalang-alang sa makapangyarihan, naghihiganti sa mga hindi niya gusto at tinatamasa ang buhay ayon sa gusto niya, kahit na nasa ilalim ng matinding panggigipit.
Sa sobrang galit ni Ana ay natawa siya sa walang habas na karahasan ni Marshall. Ha, Marshall, paano kita pupurihin dito? Ikaw ba talaga ang maghuhukay ng sarili mong libingan? Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Marshall, paghuhukay ng libingan ko. Hindi ko nararamdaman iyon. Sa tingin ko, siya, ikaw, at ang iyong mga Harlow ang naghuhukay ng sarili mong libingan sa lahat ng panahon. Isang langgam na nangangahas na maging mayabang. Nakakatawa. Sa wakas ay napawi ni Nathan ang kanyang pagkagulat. Sa lahat ng kanyang karanasan, walang sino man ang nangahas na hamanin ang kanyang dignidad ng ganito. Mula nang kunin ang mga industriya ng Harlow, ilang tao sa Terra Nova, Denveroa, at maging sa buong rehiyon ng Southeast Orientia ang nangahas na maging napakayabang sa harap ng mga Harlow. Ngunit narito si Marshall, walang pakundangan na binabaliwala siya sa harap ng napakaraming tao. Ang higit na nakakagulat ay hindi lamang niya siya pinansin, ngunit nagkaroon din ng kapangahasan na magpalipad kay Hans ng 2 beses, na lubos na nalalaman na si Hans ay kamag-anak ng mga Rogarios. Ito ay higit pa sa isang lantarang sampal sa mukha. Ito ay isang direktang hamon sa Harlows. Ipinakita rin ito na mababa ang tingin niya sa mga Rogarios. Masyado kang mayabang, bata. Sigaw ni Nathan. Mr. Douglas, wala ng kontrol ang lalaking ito. Iutos mo sa iyong SWAT team na patayin siya. Biglang napatalon si Douglas sa gulat. Pagkatapos kolektahin ang kanyang sarili, sumagot si Douglas, Mr. Harlow, hindi ko maaaring utusan ang ating mga pulis na kitilin ang mga inosenteng buhay. Ang bagay na ito ay hindi pa naaayos. Hindi ko ipagwawalang bahala ang buhay ng tao. Natigilan si Nathan. Hindi niya inaasahan ang tahasang pagtanggi ni Douglas. Iminumungkahi mo ba na mas gusto mong palayain ang mamamatay tao na ito kaysa pumanig sa amin, ang mga Harlow? Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, bumantong hininga si Douglas at sinabi, Mr. Harlow, bilang alkalde ng Terra Nova City, mayroon akong sariling mga protokol na dapat sundin sa pagsasagawa ng aking mga tungkulin, at wala silang kinalaman sa iyo at sa mga Harlow. Wala akong intensyon na pukawin ka. Sa totoo lang, wala akong kapangyarihan na hamanin ang awtoridad ng Harlows. Pero public servant ako. Sinusunod ko ang direktiba ng gobyerno ng Denveroa, hindi sa iyo. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga batas ng Denveroa ang mga pampublikong opisyal na abusuhin ang kanilang kapangyarihan na kitilin ang mga inosenteng buhay habang isinasagawa ang kanilang mga tungkulin. I'm sorry, pero hindi ako makakasunod sa hiling mo. Nanginginig sa galit si Nathan. Ikaw, Douglas, pagbabayaran mo ang iyong mga aksyon ngayon. Napabuntong hininga si Douglas, I'm sorry, Mr. Harlow, pero ito lang ang magagawa ko. Fine, fine, fine. Pagsisisihan mo ito. Napasimangot si Nathan, itinuro si Douglas ng isang paratang na daliri. Nilinggan niya si Cyrus. Captain Patel, bilang isang pulis, hindi ba dapat inuutusan mo ang iyong mga tauhan na patayin ang masasamang ito? Baril sa kanya. Siya ay lubhang mapanganib. Hindi siya pinansin ni Cyrus, malamig na tugon nito, Mr. Harlow, wala kang awtoridad na utusan ako. Sumusunod lang ako sa utos ng mayor. Natigilan si Nathan. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Cyrus. Dahil dito ay nakaramdam ng hiya si Nathan. Malamig na sinabi ni Nathan, Captain Patel, kung papatayin mo ang thug na ito ngayon, masisiguro kung mapopromote ka sa Central Presidential Guard bilang isang kapitan pagkatapos ng insidenteng ito. Ngumisi si Cyrus. Mr. Harlow, natatakot ako na wala akong ganoong engranding hangarin. Medyo kontento na ako bilang kapitan ng Terra Nova City SWAT Team. Hinding-hindi ko gagamitin ang baril ko para kumitil ng mga inosenteng buhay. Isang nakakalokong tawa ang pinakawalan ni Nathan. Fine, fine, fine. Mr. Douglas ay hindi gustong patayin ang thug na ito, at dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa Harlows, he'll handle it my way. Mangyaring tumabi. Kumunot ang noo ni Douglas, hindi sigurado kung paano mapipigilan ang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Bagamat nanatiling tahimik, pinahintulutan ni Douglas si Nathan na pangasiwaan ang sitwasyon sa ganitong paraan.
Gustong makialam ni Cyrus ngunit napansin niya si Douglas na nakapikit ang mga mata, hindi nagbigay ng tagubilin. Sa opinyon ni Cyrus, kung ang mga Harlow ay gagawa sa kanilang mga koneksyon sa mundo, hindi tatayo si Marshall. Pagkakataon. Gayunpaman, kahit ngayon, walang bakas ng takot sa mukha ni Marshall. Sa isang sandali, hindi niya makuha ang lawak ng background o koneksyon ni Marshall. Ibinaling ni Nathan ang kanyang tingin kay Hans. Naunawaan ni Hans ang pahiwatig at nanginginig na itinuro si Marshall, at sinabing, "Anak, sana makayanan mo ang galit ng mga Harlow at ng mga Rogarios." Bahagyang tumawa si Marshall, "Well, sana ay makapagdala ka ng isang bagay na kahanga-hanga sa mesa, para mas magalang kita." Hans, magpadala ng mensahe para sa lahat ng ating Harlow guards na mag-assemble dito. Kung maaari. Naintindihan naman agad ni Hans. Naiintindihan mo Mr. Harlow. I'll contact my cousin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Levine, ang deputy butler ng mga Rogarios. Sino ito? Lavan, ako na, Hans. Kasalukuyan akong nasa Dreamscape Bar. May isang bata dito na sobrang yabang. Hindi lang niya ako sinaktan kundi sinabi niya na kahit dumating ang buong Rogarios, wala siyang pakialam. Pagkatapos ng tawa sa kabilang dulo, biglang natapos ang tawag. Sinulyapan ni Hans si Marshall at malamig na sinabi, "Teka lang, bata. Kung hindi kita hiwa-hiwalayin ngayon, hindi mo malalaman ang ibig sabihin ng pagiging untouchable." Noon nagsimulang maunawaan ni Hailey ang kabigatan ng sitwasyon. Nanginginig siya habang nakahawak sa braso ni Marshall. "Marshall, kailangan mong umalis dito ng mabilis. Kung darating sila ngayon." Marahang tinapik ni Marshall si Hailey sa ulo. "Puntahan mo ang tatay mo. Ayokong madamay ka dito." "No, I won't go. I have to stay with you." Ibinuka ni Douglas ang kanyang bibig na parang may sasabihin ngunit natagpuan niya ang mga salitang nakabara sa kanyang lalamunan. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang mga kaganapan ngayon ay nawalan ng kontrol at hindi na maaaring iligtas. Sa impluwensya ng mga Rogarios at ng mga Harlow sa loob ng pamahalaang Demberoa, maging ang kanyang posisyon bilang alkalde ng Terranova ay nasa panganib. Habang umuusad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, naniniwala ang lahat na si Marshall ay parang patay na. Hindi mapigil ang tumawa si Anna. "Marshall, hindi ko talaga alam kung ano ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na kumilos ng walang ingat. Nag-alok ako sa iyo ng isang simpleng solusyon, umalis ka lang sa lugar na ito pero tumanggi ka. You insist on blowing this situation out of proportion. Ano pa ang masasabi ko sa iyo ngayon? You're beyond saving." Kabanata 278 Sasampalin kita. Hindi pinansin ni Marshall ang mga panunuya ni Anna. Gayunpaman, nagpatuloy si Anna. "Marshall, na-provoke mo ang mga Rogarios. Hindi mo ba alam ang kahihinatnan na iyong haharapin? Dagdag 5 libreng barya. Kung maaari mong isantabi ang iyong pagkahumaling at same time na humingi ng tawad kay Hans at sa aking ama, hihilingin ko sa aking ama at Hans na ipakita sa iyo ang ilang pagpaparaya, dahil nailigtas mo ako 7 taon na ang nakakaraan, kahit sa pinakamaliit, maaari kong iligtas ang iyong buhay." Ipinilig ni Marshall ang kanyang ulo, na sinulyapan ng masama ang mga Harlow. "Hehe. Pinipilit mo pa akong kumbansihin. I doubt it's out of concern for me, it's about saving face for the Harlows, di ba? Matagal ko nang nakalimutan ang nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Kung alam ko lang na aabot sa ganito, dapat hinayaan kitang maging isa sa mga laruan ng mga halimaw na iyon. Siguro ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kasuklam ang Harlows at ang Grimwolf Crew. Sa ilalim ng iyong kaakit-akit na harapan ay isang mundo ng dumi. Masyado kang mayabang, bata." Galit na sigaw ni Nathan sabay turo kay Marshall. "Hindi ako naging malupit sa iyo dahil sa koneksyon mo kay Anna. Sinubukan ni Anna na mga tuwiran sa iyo ng paulit-ulit para sa iyong sariling kapakanan, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging untouchable." ****. Nagtaas ng kilay si Marshall at nakipagpalitan ng tingin kay Conrad. "Matanda, akin na raw ang linyang iyon.
Hindi mo alam ang lugar mo. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, sasampalin ko ang malaki mong puwitan. Tinakpan ni Conrad ang mukha niya. Nako hindi. Nanghina ang mga paa ni Darren, at halos bumagsak sa lupa. Tapos na ba talaga si Marshall? Hindi. Umiling si Conrad. Natapos na ang mga Harlow. Ha! Hindi maintindihan ni Darren ang ibig sabihin ni Conrad. Tapos na ang mga Harlow. Namumula ang mukha ni Nathan sa galit habang nakaturo kay Marshall at sumigaw, "Iyu!" Nagtaas ng kamay si Marshall. "Watch your words, old man, or I'll ring your old butt." Biglang tinakpan ni Nathan ang kanyang puwet. Ha ha ha. Hindi napigilan ni Hailey na matawa bago ito mabilis na pinigilan. Ilang beses na umubo ng marahas si Cyrus para itago ang gana niyang tumawa. Pinandilatan ni Anna si Marshall, kumikinang ang mga mata sa galit. "Marshall, ito ay kabalbalan. Magsisisi ka." "Oh, talaga?" Sagot ni Marshall na may kasamang tipid ng ngiti. "Sa totoo lang, curious ako na makakita ng taong labis na nagsisisi." Napatingin siya sa relo niya, saka ibinalik ang tingin sa Harlows. "Dapat malapit na. Mamamatay ka sa isang masakit na kamatayan." Galit na sigaw ni Nathan sabay turo kay Marshall. "Papunta na ang mga Harlow guards ko at ang mga Rogerios, kaya mas mabuting isipin mo kung paano mo gustong maabot ang iyong wakas." Napatingin si Brenda sa baluktot na mukha ni Nathan, nanginginig ang boses. "Marshall, parang lumaki na ito ng masyadong seryoso. Dapat na tayong tumakbo." Nakangiting sagot ni Marshall, "Takbo. Bakit ako tatakbo?" Allison scoffed, "Kung hindi ka tatakbo, maghihintay ka na lang dito para mamatay." Napaawang ang labi ni Marshall. "Imagination mo lang yan." Ngumisi si Allison. Ang pagiging matigas ang ulo sa ganitong sitwasyon ay walang kabuluhan. Kahit gaano ka pa katatag, hindi mo kayang harapin ang buong mundo. "Short-sighted," sabi ni Marshall, tamad na magpaliwanag pa. Vroom, vroom. Lalong lumakas ang dagandong ng mga motorsiklo, kalaunan ay biglang huminto sa harap ng Dreamscape Bar. Ilang sandali pa, maririnig ang nagmamadaling yabag na papalapit sa labas. Isang matipuno at matayog na lalaki na may maitim na kutis ang pumasok sa Dreamscape Bar, na pinalipad ng 12-dosenang nakakatakot na bodyguard. Lumapit siya kay Hans at sumigaw, "Hans, walang kwentang tanga. Sabihin mo sa akin, sinong tanga ang nang-ahas na hamunin ang awtoridad ng mga Rogerios? Hindi ba alam ng lokong ito na pinsan kita?" Itinuro ni Hans si Marshall, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Lavan, yung lalaking yun. Hindi lang niya binaril si Adrian, ang leader ng Grimwolf crew, si Drew, at Matthew, pero sinaktan niya rin ako." Nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin na hindi siya natatakot, kahit na magsanib puwersa ang mga Harlow at ang Rogerios. Si Lavan Shure, ang deputy butler ng mga Rogerios. Napabuntong hininga ang lahat, nakatingin sa nakakatakot na figurang ito. Si Lavan ay ang deputy butler ng Rogerios at ang kapitan ng security team ng kanilang pamilya, na nagkaroon minsan ng kabanata 278 Isles Pangq. Nag-navigate sa underworld ng Southeast Orientia. Bago sumali sa Rogerios, si Lavan ang nangungunang assassin sa Southeast Orientia. Ang bawat trabahong kinuha niya ay walang kamali-mali na naisakatuparan. Ang kanyang mga bayarin sa komisyon ay minsang umabot sa nakakagulat na 30 milyon, ang pinakamataas sa rehiyon ng Southeast Orientia. 3 taon na ang nakalilipas, nagsimula siyang maglingkod sa mga Rogerios at naging kapitan ng kanilang security team. Isa siyang demonyong pumatay ng walang pag-iisip. Personal siyang pumunta dito para kay Hans and the Harlows. Alam ng lahat sa bar na tapos na si Marshall. Ngumuso si Anna. "Marshall, malalaman mo na kung ano ang kahihinatnan ng iyong kay-abangan." Nanatiling tahimik si Marshall habang nakangiti habang pinagmamasdan si Lavan at ang grupo ng mga tanod ni Rogerios na papalapit sa kanya ng may interes. Habang nilalampasan ni Lavan si Nathan, tumanggaw siya, "Mr. Harlow, good to see you." Sabik na ibinalik ni Nathan ang tango, isang mapanuksong kislap sa kanyang mga mata habang sinusulyapan si Marshall.
Alam niyang parang patay na ang mayabang na tanggang ito. Walang alinlangan, diretsyong nilapitan ni Lavon si Marshall. Nag-aalalang hinawakan ni Hailey ang braso ni Marshall, nanginginig sa takot. Pinalaki ni Lavon si Marshall at sinabing, "Sino ka sa tingin mo, napakayabang? Ngayon sabihin mo sa akin, gusto mo bang mamatay ng mag-isa, o dapat kong gawin ito para sa iyo?" Si Marshall ay likas na ikinaway ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. Og, ang baho. Nakalimutan mo bang mag-toothbrush, baboy? Natigilan si Lavon, nalilito sa kapangahasan ni Marshall. Pagkatapos, nag-alab ang kanyang galit. "Anak, mamamatay ka na, tapos ang yabang mo pa. Grabe, walang takot ang mga mangmang. Ngayon, kung humingi ka ng tawad at humingi ng awa, at pailay mo ang iyong sarili, baka iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, sisiguraduhin kong hiwa-hiwalay ka rito ngayon. Ganon ba?" Binaluktot ni Marshall ang kanyang leeg, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos ng walang kabuluhan sa harap ko? Si Stephanie ba? Pagod na bang mabuhay ang matandang iyon?" Nang matapos siyang magsalita ay isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa chubby at dark face ni Lavon. Lumipad pa atros si Lavon na parang isang mabigat na bomba. Ang matibay at mabigat na katawan ay bumangga sa isang dosina ng mga bodyguard ng Rogario. Wow! Ang galing ng lalaking ito. Bumuga ng hininga ang mga tao sa bar. Sinampal niya lang ang deputy butler ng mga Rogario. Wala siyang pakialam sa mga Rogarios. At si Stephanie lang ba ang tinawag niyang matandang babae? Alam ba ng batang ito kung sino siya? Kung marinig siya ng nakakatakot na underground queen na tinatawag siyang matandang babae, tiyak na tagtere niya ito. Kabanata 279 na sabihin kay Stephanie na punta ka dito kaagad. Biglang lumiwanag si Cyrus na kanina pa nakatingin sa malayo. Parang nahihiya, akala niya, hindi ko talaga siya may kukumpara. Naglakas loob pa siyang kumilos laban sa isang taong walang awa gaya ni Lavon. Mukhang mahirap hulaan kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa show ngayon. Naramdaman din ni Douglas na may nangyari. Sinulyapan niya si Marshall sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw ng bar. Sa sitwasyong ito, ang kalmado at walang problemang ekspresyon na iyon ay nagsiwalat ng walang pahiwatig ng gulat o takot. Wow! Bulalas ni Douglas na nagtataka. Nanatili siyang cool na parang pipino. Ang ganitong uri ng kaisipan ay talagang hindi isang bagay na maaaring taglayin ng mga ordinaryong tao. Hindi naman pwedeng maging ignorante si Marshall sa mga Rogarios, di ba? Kung alam niya ang tungkol sa mga ito, paano siya kikilos ng walang pag-aalinlangan, na hinahampas si Lavon ng walang pag-aalinlangan? Ito ay hindi lamang isang suntok sa mukha ni Lavon. Ito ay isang lantarang sampal sa mukha ng mga Rogarios. Sa puntong ito ay malinaw na siya ay dapat na isang taong may malakas na background. Si Douglas, na minsang nakadama ng kawalan ng pag-asa, ay nakatagpo ng pag-asa sa kanyang kalooban. Ibinaling niya ang isang matalim na tingin sa kanyang anak na si Hailey. Nadama niya ang tunay na mapalad na si Hailey ay may kakaibang koneksyon kay Marshall. Kung si Marshall ay talagang isang misteryosong figure na may malaking impluwensya, hindi masisira ang kanyang kinabukasan dahil dito. Marahil ito ay maaaring humantong sa isang magandang pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, si Lavon, na napaatras ng sampal, ay tinulungan ng dalawang bodyguard na makatayo. Hindi niya akalain na sasampalin siya ng isang bata, lalo na sa harap ng maraming tao. Isa itong kahihiyan na hindi pa niya naranasan sa loob ng ilang dekada niyang karera bilang isang mamamatay tao. Ang mga dating nang ahas na hominin siya ay matagal nang namatay sa ilalim ng kanyang talem. Ngunit narito ang walang pera na binata, matapang na nagbubuga ng mga insulto at talagang sinasampal siya. Anak, pagsisisihan mo ito. Kabanata 279 na sabihin kay Stephanie na punta ka dito kaagad. Nakipagpunyagi si Lavon para pakalmein ang sarili at bumunot ng baril, itinutok ito kay Marshall na may layuning pumatay. Ngunit sa susunod na sandali, ang baril ay misteryosong nagbago sa isang tumpok ng mga nakakalat at walang kwentang bahagi sa lupa.
Tumayo si Marshall sa harap ni Lavon na parang multo, may kalahating ngiti sa mukha. Sa tingin mo kaya mo akong itutok ng baril at makatakas? Bago pa makapag-react si Lavon, hinawakan ni Marshall ang buhok niya at ibinagsak ang ulo sa matigas na pader ng bar. Sa isang malakas na putok, ang katahimikan ng bar ay nabasag, na umalangaw sa isang malamig na tunog. Nababahira na ngayon ng dugo ang mukha ni Lavon. Agad namang naghanda ang mga bodyguard na kasama niya para labanan si Marshall. Napabuntong hininga si Lavon, F***sick. Kid, why you? Bang! Muling nabangga ang mukha ni Lavon sa pader. Minsan, 2 beses, 3 beses. Hindi na naglakas loob na magsalita si Lavon, puno ng takot ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang mabigat na kalaban ngayon. Halos hindi makapaniwala si Han sa kanyang mga mata. Hindi lang siya nabugbog ni Marshall, kundi naglakas loob din siyang talunin si Lavon, ang deputy butler ng mga Rogarios. Baliw ang batang ito. Matapos ang ilang banggaan, tuluyang itinabi ni Marshall si Lavon. Itinuro ang papalapit na mga tulisan, sumigaw siya, tawagan mo ang bastard na si Stephanie. Natigilan ang mga bodyguard. Baliw ba ang batang ito? Naglakas loob siyang tawagin ang pangalan ng underground queen ng direkta. Sa kanilang karanasan, hindi pa sila nakakita ng sinumang walang ingat na matapang. Ngunit ang namumunong presensya ni Marshall ay nagpalamig sa kanila, ang kanilang mga nakataas na kutsilyo ay nakasabit sa hangin. Napagtanto na ng isang bodyguard ang kabigatan ng sitwasyon. Dali-dali niyang kinuha ang phone niya at dinil ang butler na si Ryder. Sir, may problema po kami. Nabugbog po si Captain Lavon. Bago pa siya makatapos ay inagaw sa kanya ni Marshall ang telepono. This is Marshall Ortega. Sabihin mo kay Stephanie. Kung gusto ng mga Rogarios na mabuhay, kailangan nasa Dreamscape Bar na sila in 5 minutes. Kung hindi, mawala ka na lang. Pagkatapos, inihagis niya ang telepono sa lupa. Tahimik ang malaking bar na parang nasusuka. Halos marinig mo ang nag-aalalang pintig ng puso ng lahat. Lahat ng mata ay kay Marshall, para siyang alien. Ang narinig lang nila, hallucination ba iyon? May katapangan siyang magsalita sa punong mayordomo ng mga Rogario ng ganoon. At hiniling si Stephanie na dumating sa loob ng 5 minuto, o kung hindi, papawiin niya ang mga Rogarios. Kahit si President Otrinia ay hindi maglalakas loob na sabihin ang mga ganyang salita. Sa ganoong katapangan, nabaliw ba siya o sadyang baliw? Matapos ang maikling katahimikan, humagalpak ng tawa si Nathan. Ang mga kabataan ay walang takot. Ha ha ha. Dahan daw ang lumingon si Marshall. Old B****, anong tinatawa-tawa mo? Sasampalin ko yang dati mong puwet. Smack. Pinalo ni Marshall ang matambok na puwitan ni Nathan. D***man. Hindi napigilan ni Cyrus ang tumawa ng malakas. Nakakabilib ang serye ng matapang na galaw ni Marshall. Hinampas nga niya ang puwitan ni Nathan. Nakakapagbukas ng mata. Hindi na matawag ng lahat ng naruroon ang kanilang nasaksihan na nakakagulat. Sinira nito ang lahat ng kanilang surreal na imahinasyon. Talagang naglakas loob si Marshall na labanan ang mga Harlow at ang Rogarios ng mag-isa. Ilang beses umikot si Nathan na halos mawalan ng balanse. Mabilis na pumasok ang 2 niyang bodyguard para mahuli siya. Ngayon, hindi lamang sinira ni Marshall ang kanyang Grimwolf crew ngunit ginawa rin siyang ipahiya sa publiko ang kanyang sarili. Ikaw. Napakagaling, bata. Para kang patay. Sigaw ni Nathan, nanginginig ang katawan sa galit habang nakaturo kay Marshall. Naglabas ng basang panasan si Marshall at pinunasan ang kanyang mga kamay. Isinusumpa mo na ako ng ganito sa nth time ngayon, matanda. Mamamatay ka na ba? Bumaba ka na. Walang nakakita kay Marshall na kumilos. Sa pagtataka ng lahat, biglang bumagsak si Nathan sa lupa, nanlalaki ang mga mata na hindi makapaniwala habang nakatingin sa nakangisi na binata sa harapan niya. Sa sandaling iyon, may hawak na maikling baril si Marshall, na mariing idiniin sa ulo ni Nathan. Hey anak, bitawan mo ako. Nauutol na sabi ni Nathan, namumutla ang mukha sa takot. Nil-arrow ni Marshall ang baril.
Mr. Harlow, nahuhulaan mo ba kung gaano kalaki ang tumalsik ng dugo kapag hinayla ko ang gatilyo? Binatukan ni Nathan, kung maglakas loob kang patayin ako, dito ka rin mamamatay. Mabilis na humakbang si Ana. Marshall, bitawan mo ang tatay ko. Bitawan mo siya. Nagpout si Marshall. Narinig mo gusto niya akong patayin. Hehe, baka patayin ko na lang siya. Marshall, hindi mo kaya. Bago pa matapos si Ana, tumawa si Marshall at hinayla ang gatilyo. Hyek! Sigaw ni Ana at pumikit. Sa sobrang takot ni Nathan ay halos mawalan siya ng kontrol sa sarili. Humalaklak si Marshall, nako, nakalimutan kong banggitin wala namang bala sa baril. Ang mga bala sa kanyang mga kamay ay nahulog sa lupa sa harap ni Nathan. Si Nathan ay basang-basa sa pawis. Sa sandaling iyon, talagang naniniwala siyang malapit na siyang patayin ng mayabang na binata na ito. Habang sinusubukan niyang bumawi sa katinoan at tumayo, nalaman niyang hindi na siya makabangon. Galit na galit, sumigaw si Nathan, patayin mo siya. Isang dosina ng mga bodyguard ng Harlow ang sabay-sabay na sumugod kay Marshall. Umalis ka sa daan ko. Isang nag-uutos na boses ang umalangaw. Itinulak ni Ryder, ang punong mayordomo ng mga Rogarios. Kabanata 280 putulin siya. Sa likod mismo ni Ryder ay isang matikas na babae na may kasamang 30 bodyguard na nakaitim. Mabilis na lumapit si Ryder kay Marshall. Tiningnan ng mga nanunood sa bar ang oras. Dumating si Ryder at ang kanyang koponan sa Dreamscape Bar sa loob lamang ng 3 minuto at 49 na segundo. Ipinakita nito kung gaano kabalisa ang mga Rogario sa mga salita ni Marshall. Ibinalik ng lahat ang tingin kay Marshall sa ilalim ng madilim na ilaw. Nawala ang tulala na tingin, napalitan ng pagkabigla, pag-usisa, at ligaw na mga haka-haka. Malinaw sa lahat na ang isang taong makakapagpasunod sa mga Rogarios sa utos ay dapat na kayang tumayo sa mga Harlow. Hindi nakakagulat na si Marshall ang may kontrol sa simula pa lang. Lumapit si Stephanie kay Marshall, at bahagyang tumango habang sinabing, I'm sorry, sir. I have Ryder clear the area first. After that, the Rogarios will definitely give you an explanation. Itinaas ni Marshall ang kanyang kamay, at malamig na utos ni Stephanie, Ryder, linisin mo ang lugar. Oo, madam. Tinuro ni Ryder ang 12-dosenang lalaking nakaitim na nakasunod sa kanya. Galaw. Ang mga Rogarios ay nagsasagawa ng negosyo. Lahat ng walang kaugnayang individual ay dapat umalis kaagad. Mabilis na pinalayas ng 12-dosenang mga elite guard ng Rogarios ang mga bystanders palabas ng bar. Ang mga bodyguard na nakaitim na nakasuot ng isang pader, na nakapaloob sa lahat ng konektado sa insidente sa gitna. Tinapik ni Marshall ang balikat ni Haley at sinabing, pumunta ka sa tatay mo. Nang makita ang maigting na sitwasyon, si Haley ay hindi nang ahas na magprotesta. Nag-aatubili siyang naglakad papunta kay Douglas. Hinayla niya ito palapit, sa wakas ay nailabas niya ang tensyon na kanina pa bumibigat sa kanyang puso. Nag-aalalang bulong ni Haley, Dad, nasa panganib ba si Marshall? Ngumiti si Douglas nang may katiyakan at sumagot, magiging maayos siya, Haley. Si Cyrus ay lubos na natulala. Hindi niya inaasahan ito. Ang mga Rogarios, ang nangungunang pamilya sa Demberoa at ang underground queen ng Terranova, ay nakikinig sa utos ni Marshall. Sino sa lupa ang taong ito? At napakabata pa niya. Ano kaya ang posibleng kailanganin ng mga Harlow para hamanin ang isang taong napakalakas? Sir, ito ang kabiguan ko sa hindi pagdisiplina sa kanila ng maayos. Sisiguraduhin kung makikita mo ang isang kasiya siyang resulta. Matapos linisin ang lugar, agad na nilingan ni Stephanie si Marshall, nakayuko habang nagsasalita. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng tao sa silid. Ang malayong underground queen ng Terranova ay walang katulad na humingi ng tawad sa isang binata. Sa di kalayuan, nasulyapan ni Allison ang eksena sa pamamagitan ng mga puwang sa dingding ng mga bodyguard, nalaglag ang kanyang panga sa hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Naisip niya na ang kumpiyansa ni Marshall ay nanggagaling sa pag-alam na ang babaeng ito ay personal na papasok para hawakan ang sitwasyon.
Gayunpaman, ang katotohanan sa harap niya ay ganap na naiiba. Si Stefanek, ang butler niyang si Ryder, at ang buong Rogerios Entourage ay humihingi ng tawad kay Marshall sa harap ng lahat. Ang kanilang mapagpakumbabang kilos ay malayo sa inaasahan ng isang nakatatandang babae na karelasyon niya. Parang utusan ito ni Marshall sa halip. Nagkamali ba siya ng paghusga sa kanya? Ang isip ni Allison ay isang ipoypo ng pagkalito habang siya ay nagpupumilit na maunawaan ang dinamika sa paglalaro. Ang sitwasyon bago siya ay masyadong kakaiba at hindi makatwiran. Medyo natulala si Anna. Ang eksenang nasa harapan niya ay hindi niya maintindihan. Nang hindi nag-iisip, mabilis siyang lumapit kay Stephanie ngunit pinigilan siya ng dalawang Rogerios bodyguard na 6 na talampakan ang layo. Nag-aatubili na huminto si Anna at sinabi mula sa malayo. Hello, Madam Stephanie. Ako po si Anna Harlow. Sino ba ang nag-iingay? Hindi ko naman sinabing magsalita ka. Magwala ka. Malamig na sagot ni Stephanie. Agad namang itinabi ng dalawang lalaking nakaitim si Anna. Umuwi ka ngayon. Nanginginig sa takot si Anna, namumula ang mukha niya sa gusto niyang sabihin pa. Gayunpaman, nang maaninag niya ang ekspresyon ng kanyang ama, agad siyang natahimik. Gusto niyang tulungan si Nathan na nakaluhod pa rin sa lupa pero kahit anong pilit niya ay hindi niya ito maiangat. Galit na galit, pinandilatan niya ang ilan sa mga bodyguard ng Harlow. Bakit hindi mo siya binubuhay? Buong lakas na nagpupumiglas ang dalawang bodyguard, ngunit hindi nila maiangat ang sobrang timbang na si Nathan sa lupa. Nang makitang ganoon ang kanyang ama ay nakaramdam ng lamig sa gulugod ni Anna nang maalala niya ang mga taktika ni Marshall noon. Sa pagkakataong iyon, gulong-gulo ang isip niya. Napatingin siya kay Marshall, nakatayo na parang hari sa liwanag, at nahihilo. Dahan-daang lumingon si Marshall kina Lavin at Hans, na nanginginig pa rin sa takot, at nagtanong, siya ba ang iyong kinatawan? Mayordomo. Oo, Ginoo. Sumagot si Stephanie ng buong paggalang. Mahinahong sinabi ni Marshall, ang iyong deputy steward, Lavin, ay nagmungkahi lang na humingi ako ng tawad at pilayin ang aking sarili para sa isang pagkakataon sa awa. Ano sa palagay mo, Stephanie? Nang marinig ito, nag-alab ang matinding galit sa mga mata ni Stephanie, sapat na upang masunog ang buong bar sa lupa. Lavin, halika nga dito. Nalilito si Lane, hindi sigurado kung paano lumaki ng husto ang sitwasyon. Madam, hinampas niya ang pinsan kong si Hans, at mayabang niyang sinabi na kami ni Rogerios ay wala sa paningin niya, kaya. Bago pa makatapos si Lavin ay sinampal siya ni Stephanie sa mukha. Tama siya. Ang mga Rogerios ay wala sa harapan niya. Ikaw, isang langgam, maglakas loob na magsalita ng mga nakakatakot na salita sa harap niya. Karapat-dapat kang mamatay, Lavin. Nang matapos ni Stephanie ang kanyang pangungusap, hindi binigyan ni Ryder ng pagkakataon si Lavin na magpaliwanag. Inilabas niya ang kanyang baril at pinaputukan siya sa noo. Namatay si Lavin nang hindi nauunawaan kung bakit gagawa si Stephanie ng ganoong karahasan para sa kapakanan ng isang binata nang hindi nagtatanong. Naiwan ang buong bar sa gulat sa nakita. Sa sobrang takot ni Hans ay nanghina ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa bago si Stephanie. Sinaman siya ng tingin ni Stephanie, madilim ang ekspresyon nito. So, ikaw si Hans. Nanginginig si Hans sa lupa habang tumugon, Madam, ako po si Hans. Nakangusong sabi ni Stephanie, ginagamit mo ang pangalan ng mga Rogerios para mag-udyok ng gulo. Sa tingin mo, paano kita dapat parusahan? Nakahiga si Hans sa lupa, nagmamakaawa, Madam Stephanie, butler lang po ako ng mga Harlow. Sinunod ko lang po ang utos ni Mr. Harlow ngayon. Bago niya sabihin ang kanyang mga salita, nagsumamo si Nathan, Madam Stephanie, mangyaring iligtas ako. Lahat ng ito ay dahil sa bibigyan kita ng permiso na magsalita. Malamig na sambit ni Stephanie. Agad namang humakbang ang dalawa sa mga bodyguard sa harapan ni Nathan. Mula sa pagkadismaya ay namula ang mukha ni Nathan. Ilang sandali pa ay sumenyas siya kay Anna na tawagan ang kanyang kapatid. Alam niya na sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi niya hahayaang makialam ang kanyang anak, na nasa militar, mga bagay na hindi matatapos.
Ibinalik ni Stephanie ang atensyon kay Hans. Ryder, putulin mo siya. Naglakas loob siyang kumilos na parang malupit sa pangalan ng mga Rogerios at sinaktan si Mr. Ortega. Hindi sapat ang isang bala para mailabas ang galit ko. Putulin mo siya. Sa isang iglap, inihampas ng apat na lalaki ang kanilang mga kutsilyo kay Hans, na nagpakawala ng isang malupit na pag-atake. Wala pang 5 minuto, tinadtad na si Hans sa isang tumpok ng karne. Ang kakilakilabot na eksena ay nagpalamig sa mga tinik ng lahat sa bar. Ito ang nakakatakot na kapangyarihan ng Terranovas Underground Queen. Nang si Hans ay naging pulpol, si Nathan ay nanginginig sa takot, kilabot sa nakita. Parang dinudurog ang sarili niyang mga paa. Lumingon si Stephanie kay Marshall at magalang na nagtanong, "Sir, paano natin haharapin ang mga Harlow?" Nang matapos siyang magsalita, may tunog ng military combat leather boots na sabay-sabay na tumama sa lupa sa labas ng pinto. 20 armadong sundalo ang nagmarcha sa bar na may hawak na mga rifle. Nginisyan ni Nathan si Marshall. "Anak, kahit ang mga Rogerios ay umaatres sa iyo, hindi ako natatakot. Para kang patay." Isang lalaking may ranggong senior koronel ang mabilis na sumugod sa karamihan at sumugod sa tabi ni Nathan. "Tay, ano pong nangyayari?" Tinuro ni Nathan si Marshall. "Ginawa niya ito sa akin. Patayin mo siya."